Aling handog ang may higit na epektibong bunga? April 20. Parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan, at ng mga unang bunga ng lahat mong ani, sa gayoy mapupuno ng sagana ang iyong imbakan, at aapawan ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. Kawikaan Kapitulo 3 versikulo 9 hanggang 10. Naaalala mo pa ba ang araw nang mabautismuhan ka? Nakatitiyak akong pinano ng mga alaalang ito ang iyong puso ng pakiramdam at hangaring mapaglingkuran ang Diyos ng lubusan. Iyan ang tunay na naramdaman ni Marcos pagkatapos na mabautismuhan siya. Nabautismuhan siya nang siya ay 19 na taong gulang, at nagpa siyang hanapin ang Diyos at paglingkuran siya ng kanyang buong puso. Isang araw, narinig niya ang isang mangangaral na nagsasabing ang handog na ipinagkaloob at ipinamamahagi ayon sa mga prinsipyo ng Biblia ay nagbubunga ng mas malawak na epekto at pantay-pantay na paglago. Sa hangaring magbubunga ng pinakamalaking posibleng epekto ang kanyang mga handog ay hiniling niya sa pastor na liwanagin ang pahayag na iyon. Sinabi sa kanya ng pastor na ang akto ng pagbibigay ng regular na handog at gayon din ang pamamahagi nito ay nararapat sumunod sa prinsipyo ng Biblia. 3 sa mga prinsipyo ang mga sumusunod. 1. Pagiging regular. Nangangahulugan ito na kapag may kinita, dapat mayroon ding pagbabalik ng ikapo at mga handog. 2. Proporsyonalidad o tumbasan. Ang handog ay kailangang ipagkaloob batay sa porsyentong pinili ng nagkakaloob. 3. Global view. Ang ating gawaing misyonero, at sa makatuwid ang ating mga handog ay dapat magtaguyod ng panukala ng kaligtasan sa buong mundo, hindi lamang sa mga lugar kung saan tayo naninirahan. Upang maging posible ito ay kailangang lumikha ang iglesia ng panukala ng pagbabahagi ng handog na tinatawag na Combined Offering Plan. Kapag ipinamamahagi ang inyong mga handog ayon sa Combined Offering Plan, ang 50 hanggang 60% ng ating kabuoang handog ay magtataguyod ng inyong lokal na gawain ng inyong iglesia, itinataguyod ng lokal na budget ng iglesia. Ang 20 hanggang 30% ay magtataguyod ng pangrehiyon misyon, karaniwang itinataguyod ng conference, mission, union, division, at ang 20% ay magtataguyod ng pang-internasyonal na misyon, na pinangangasiwaan ng General Conference sa pamamagitan ng World Mission Fund. Kapag isinasakatuparan ang Combined Offering Plan, mahigit sa 70% ng Adventista sa buong mundo, bawat handog na wala pang itinakdang paglalaanan ay automatikong ipinamamahagi upang maglaan ng pantay-pantay na paglago sa lokal, rehiyon at internasyonal na misyonerong proyekto at sariling kusang gawain. Subalit sa mga rehiyon kung saan hindi pa isinasagawa ang panukala, kung may sino mang gusto ring magbunga ng pantay-pantay na pangglobong epekto, kailangan nilang mano-manong ipamahagi ang kanilang regular na promised offering na ginagamit ang parehas na paraan, na sumasaklaw sa local, regional at international na pangangailangan. Nagpasalamat si Marcos sa pastor at umuwi ng tahanan na taglay ang kapasyahang magiging tapat sa pagsasauli ng ikapo, gayon din sa regular na handog. Panawagan. Ang pagpapasyang ito'y isang pagpapatunay na ang ating mga hangarin ay nasa huli, at ang Diyos at ang kanyang gawain ang nauuna sa ating mga buhay.